Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Biyernes, August 22, 2025. Medyo maulanon, magalumon ang aton sini nga panahon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Halin pa ni kagabi no, pagtupa sang manipis-nipis nga ulan. Pero Hindi mapunggan. Maghay-hay. nagatugagit no sang pagdanaw-danaw man sa pila ka mga areas naton na diri sa may Iloilo City. Matapos ang aton sini nga holiday kung pagsaulog sang Ninoy Aquino Day kahapon nga adlaw, malik sa normal ang tanan, may klase, may trabaho. Ang dugan ko, inda. Nagamamat naman nga nagasako ang aton sini nga mga dalanon sa palibot sang syudad sang Iloilo, traffic naman Especially nga may mga klase na ang pila ka mga mayor nga eskwelahan, mga eskwelahan naton diri sa may syudad sang Iloilo. Subong adlaw madamo sang mga aktibidad ang natalada nga pagahiwaton kay man ang mga activities sang celebration sang 88th Iloilo City Charter Day nagsugod song nagdigad pa nga Lunes hasta subong nga adlaw, pero ang highlight sini sa maabot nga Lunes, Agosto 25 kadungan man sa aton selebrasyon sang National Heroes Day. Subong nga aga mayara sing pagahiwaton nga job fair activity dira sa may Robinsons Iloilo Main sa diin nga suno sa aton sini nga Peso Iloilo City. Yara sa 10,000 plus ka mga job opportunities local kag abroad ang pwede nga ma-applyan sa aton mga job seekers. Kadto na kamo to sa Rob Main diri sa may city property ang aton dira nga kundi ko magsala ang mall nagabukas daw 9 AM giman or 10 AM, pero ti may special nga lane kon ano kamo kon nabalaan sa aton sini nga mga guards ka bantay da nga ti sa job fair kamo makadto kasulod kamo da makapila kamo sing maayo kag makaplastar sang inyo sinikinahanglanon nga mga requirements, dokumento, i-ready na nga daan ang resume, pila ka copy submit sa kada company nga daw masiling naton nga yara sa linyada mo. 15 ka BPO companies, 93 ka local companies, 12 ka accredited overseas recruitment agencies ang nagapangita karon sang mga empleyado sa nagkalain-lain nga mga posisyon. Di kung ikaw bagong graduate o kung nagapangita kasang obra para masuportahan ang imo sini nga pamilya, amo na ni ang imo sini nga ginahulat no ining job fair.
ginarekomenda sang peso nga mas mayo kung magkadto ka mo sa job fair, ready na ka mo, ready ng dokumento mo, nakapurma ka pa. Para nga in case nga may ara sing on the spot interview, ready ka na. Kag prepared gid ikaw. Welcome ini ha sa mga walk-in. Although nga may ara sing mga may pre-registration sa may QR code ang gin submit ang aton sini nga peso Iloilo City sa ila page. Amo na scan mo para nga maka-pre-register ka, pero baton gyapon ang walk-in. Amo nang mayo nga balita. Kamudlat sa imo ka kayong matapugan. Sa piyak nga bahin may araman sang hiwaton nga commemoration sang Japanese War Dead Memorial in Iloilo City alas 10:30 diri sa Sunburst Park. Kung nagalagaw ka mo diri sa Sunburst Park, kung kilala sang una nga Old Plaza o kon Freedom Grandstand bala sa may kilid sang customs nga nga office, ti mayara na da sing monumento nga mga heroes naton sa una, ara na da may butang na da nga mga nga monumento ti dira na hiwaton. So, sa Sunburst Park ang programa in commemoration of the Japanese War Dead Memorial alas 10:30 sang aga nga pagatambungan ni Mayor Raisa Trenya, sabi bilang aton sini nga alkalde, kag mayara sing ref laying activity nga pagaupdan sang aton siniya nga anay Senator Franklin Drilon kag Honorable Senator sang Japan Sang dugay nga si Senator Ayaka Shimomura. ay sa imo yung nga tunay. Dughan Pantayan naton karon ang dugang nga detalye sini kabay pa nga hindi magbubo ang madamol nga ulan subong iya nga aga. sa imo panglakat mata. Renewable energy ginistoryahan sang Iloilo Provincial Government. Ano ba lang mga opportunity nga mahimo madalas ini kay kinahanglan naton nga ma-enhance gid ang aton nga supply sang enerhiya diri sa may Western Visayas kag sa bilog nga pungsod sa pangkapilugan. Kay kung demand sang energy ang pagaistoryahan, nagadamo ang mga investors, nagadamo ang mga kumpanya, nagadako man ang demand sa enerhiya kag kinahanglan para nga mag-sustain mo ang growth sang ekonomiya sang isabi ka rehiyon. Ti dapat mo gid na i-address mo gid na, So that's why nga ang aton nga gobyerno, ang aton nga mga leaders wala gid nagauntat sa pagpangita sa mga sources sang enerhiya para nga masustener ang growth kag ang development. Halimbawa na lang diri sa aton sa rehiyon sa Western Visayas ang manami sa renewable kay ti healthy ina sa aton sini nga environment. Hibaloon naton sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. So sa karon may duha ka duso nga ordinansa si Iloilo 4th District Board Member Rolando or Rolly Distura. Isa sa mga nasambit nga provincial ordinance nga ara karon sa committee na ang iShare o kon ang Iloilo schools having access to renewable energy. Kung sa diin gina-target nga ang 5% sang special education fund iga-allocate para gamiton nga renewable energy project sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. So tinutuyo si ni Jen nga mapahagan-hagan ang mga balayran sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo sa ilang konsumo sa kuryente So ikaduhang ordinansa nga ginaduso man ni 4th District Board Member Rolly Distura, ini ang iSimple kung kaina iShare, ini naman niya iSimple o kon ang Iloilo Simplified Implementation of Permits and Local Energy Projects. So sa sini naman niya nga ordinansa, Jen, pahapuson naman niya ang permitting kag clearances requirements sa mga kabanwahanan. Kay kahapon na reveal isa sa mga representatives ng Department of Energy naghambal nga while may ara kita sang EVOS nga nagatuyo nga streamline ang permitting sa mga energy developers diri sa pungsod Pilipinas, nevertheless diri sa probinsya sang Iloilo may mga LGU nga siguro
hindi pa aware no sa mga renewable energy. That is why wala sila naga-endorse. So dako ang mabulig dani isang endorsement man sang LGU para mapadasig ang pre-development stage ukon ang pag-issue sa mga permits sa energy developers diri sa probinsya sa Iloilo. So amo na no ang duha ka mga ordinances nga ginaduso karon ni board member Rolly Destura. Yari pa matian ta lang no ang iyang nangin pahayag. Two more ordinances na nasa committee. The one is the iShare. Iloilo schools having access to renewable energy. Nga ginatarget ko 5% of the special education fund i-allocate para gamiton nga renewable energy project sa mga schools nato para makabuling ini na maagad-agad ang bagay nila sa kuryente at again matap naton ang mga graduates para magbuling no iba niya mga graduate kadunar na ni air conditioner sa kada kwarto no so tagod no, na naman ang target ko galing, medyo lock-form pa kami subong sa budget card finance kay ang Iloilo province, ang aton na tax base na kalimited. Unlike sa mga local government unit, mga city, mga banwa, may mga business taxes and all the other taxes na may sources. So, very dependent kita sa real property tax. So, may share nila. That's why naman ang target ko. Ikalawa, ilang I-Simple, ma'am. That is true. The I-Simple is a acronym for Iloilo Simplified Implementation of Permits and Local Clearances for Local Energy Infrastructure Projects. Ang meaning, we would like to simplify, we'd like to have a uniform permits and clearances and requirements na ginapangayo ang mga banwa sa probinsya sa Iloilo. Halin sa Carles, although ito sa Moquin, dapat parehas ang requirement na ginapangayo para sa isa ka local energy infrastructure projects. So nabatian dyan no, si board member Rolly Destura. Siya ang nangin dinapit or nangin representative man no, sa Iloilo Provincial Government sa iwat kahapon nga media kapihan session no, sa Department of Energy sang case no ang isa man ka NGO kumbaga gintingob ang mga media professionals no sa Iloilo para ipahangpon sang mga energy related news, especially ang energy transition sa Iloilo no ang pag-transition sa renewable energy. Kaya mo gina ang manami no kay ti nabatian naton sa interview ni board member Destura ang mga eskwelahan buligan nga mapanubo ang ila sini nga mga balayran sa mga investors gusto nila sang mas madasig mahapos nga transaction hindi naman bala sila mabudlayan sa pag-process ng mga permits once nga gusto nila mag-invest sa renewable energy wala naton nga may mga dalagko nga companies na diri Ma'am Hope no nga may solar plants na kita diri no sa may probinsya sa Iloilo. Kag damo pag gusto mga mag-invest ka subong sini. So kung mapun-an ini nga mga needs naton, so nagadugang pag ini sa stability sa aton nga enerhiya sa may probinsya sa Iloilo kag bisan diri sa syudad sa Iloilo makapulos gid. Ti dako gid nga bagay. Sabay naman sa mga katapos sa media ti ito parehas na nga na-enhance ang ila sining ihibalo sa pag-report sini kiti ang mga technical terms diri tama ka importante kag maintindihan nila ang mag-report magpalabot sa impormasyon sa aton siniyang nga mga pumuluyo. Yes. So, amo na gani dyan, no, ang renewable energy ginaliwat-liwat man kahapon bilang matinlo nga klase sang energy source, no, kag kung hopefully ma-meet na naton ang target nga number of renewable energy shares no diri sa aton sa probinsya sang Iloilo o sa pungsod Pilipinas, mapahagan-hagan man sini ang electricity bill sa mga pumuluyo. Tudamo na options at least may mga dugang kita nga options no kag ma-maximize ginaton ang ano dako gining bulig ang solar energy gani subong nga nakita naton nga popular na gid no kay ti kung may calamity Ma'am Hope halimbawa
ma-rely ka sa supply sang kuryente. Ang advantage naman niya sang aton sini nga mga solar energies na isa sa mga renewable kiti wala niya halit sa aton nga klima, ti ma-maximize ginaton kag tayuyon ang aton sini nga supply. Kung mas madamo ang supply, ang kinahanglan sa aton mga investors mapun-an kag confident sila nga ma-put up sila sang ilang mga negosyo sa isa ka rehiyon. Madamo ka salamat gid, Hope, sa imong mga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian balita ni Hope Torichante nagikan sa Kapitolyo sa probinsya sang Iloilo. Ining renewable energy dapat ang mindset sa mga LGU sa aton mga lideres amo ni towards renewable energy kay wala ta kabalo although damo sang supply sang sang ang inabasihan naton diri may mga coal-fired power plant kita nagabase kita sa diesel nga mga planta naton ti ay pamangkot hasta sanoy na nga masustener Tulog sang iti wala kita ya sang ginamina diri nga diesel kung may ara man limitado no sa bilog nga pungsod kag padayon ang mga oil exploration sa aton sining mga areas pero ang capability sa pagproduce sa mga kasubong sining enerhiya hindi pareho sa Middle East nga bisan diin ka lang to mag-drill tama kadako sang volume sang ila siniya nga sang fuel Tuhan ko inda. sang petroleum products nga ginaano pa nato na iya ginabakal pa naton kag ginadala diri sa Pilipinas. Pero kung ang renewable energy ma-develop naton ini ang mga researches naton magatutok no sa renewable energy Mauntagit sang tunay. Ug mga at least madugangan ang aton enerhiya kag makahatag pa kita proteksyon sa aton sini nga palibot o kondonang manggan. diri ka lang Malapad ang area sang probinsya sang Iloilo. Halimbawa sa solar plant nagapangita na sila sa malapad ng mga areas, put-upan sang mga planta. matakog So hopefully nga matigayon ini kag ma-improve pagid sa bahay naman niya sang provincial government. Hindi nila hindi ang point ni Bobong Berdistura nga hindi pagpabudlayan ang aton nga mga investors sa pagproseso sa mga requirements, mahatag sila sang assistance para nga smooth kumbaga ang implementasyon sang renewable energy. Kung ikaw investor, masiling ka ti dito ta sa Iloilo kay mahapos dito magproseso, ginapadali ang tanan kag hindi mabudlayan ang aton nga mga investors. inday. Sa imo bakit ay kiay. Oras sa Radyo Pilipinas sa 8:50 na sa aga diri sa aton sini pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Hay inday. I-grab no ganyang opportunity ang 88 Charter Day Celebration Peso Job Fair subong adlaw August 22. Hay Kabuilog ang TESDA National Tech Walk Day. Partners ang city government diri ang TESDA, ang Department of Labor, kag ang iban pa nga mga private companies sa pagtanyag sang mga trabaho. May mga opportunities diri local employment naton kag mga job opportunities abroad. Pwede gininyo ini nga ma-applyan. siling sang imo mo tatay. Kung mag-GSMIL ka trabaho ang pwede ma-applyan ti dako ni nga opportunity no sa aton sini ang mga kauturan kag ang manami sini tanan welcome no hindi mo silingon nga taga Iloilo City ka lang ikaw lang ma-apply. Welcome ini sa tanan bisan din ka pahalin nga probinsya kay ka partner diri sang city government ang nagkalain-lain ng mga government agencies naton nga makabulig sa paghatag sang employment. Halimbawa sa mga opening daw may mga food handler, merchandiser, delivery driver, salesman, accounting staff, driver, auto mechanic, sales supervisor, accounting associate, kita mo damo din sa kinahanglan, no? Service receptionist, private nurse, mga IT, BPOs, of course, tama gini ka damo sang nagapangita. Wala ka dulaan, wala gauntat ang trabahuhay sa BPO companies. Kay sige-sige ang pag-put up diri sa mga BPO companies ang ila sini nga mga opisina. Ang iban gani siniya home base. Ang may projection diri gani sa nagligad ang DICT nga in the coming years
ang BPO industry. Sa imo Agang IT jobs, mangin home base na but silingon ang mga opportunities sa trabaho. Hindi nga kada aga mapliti ka, makadto ka sa opisina mo, kag dito ka mag-obra. Ang mga home base nga job opportunities, isa ini sa mga booming nga mga opportunities nga ginapananaw sa aton siniya nga gobyerno nga makahatag sang employment. Bisan home base ka dito kanami sinablang ara sa balay mo, ang ila lang yan nga kinahanglan nga stabilize, especially ang mga online jobs, ang ila signal muna nga gina-improve gid ang mga signal sa nagkalain-lain nga mga areas. Kaya ti manami na mo kung ara ka sa balay mo lang gobra, hindi ka kinahanglan magasolina, hindi ka kinahanglan mag uniforme. Ang importante ang imong na-deliver na mga accomplishments Inday mahatag nimo, ma-forward nimo. nga tunay dugan ko sa imo Hindi kundi but siningon hindi na kinahanglan sang mag-travel. Balanta naman kung ano ang sitwasyon sang mga dalanon ta kadaga. sa imo panglak Ikaduin nyo niyo hindi nga mga opportunities nga ginatanyag sa 88th Charter Day Peso Job Fair subong na ni nga adlaw. Pagkatapos hindi wala na. Tandaan nyo gid ang job fair malaka lang na daw once a month lang na o siguro quarterly ang pagtingob sa mga companies. Ang manami kay may recruitment center diri sa may syudad sang Iloilo. Naging buksan sa nagligad. Duwa na ining recruitment center sang Peso. Ang isa ara sa SM, ikaduha ara sa opisina sang Peso Iloilo City. Kung hindi ka kahingagaw sa job fair sa buong adlaw, Lunes hasta Biyernes, bukas ang Peso Iloilo City Recruitment Center. Pwede ka diya kakadto kag kabisita, kapamangkot ka kung anong pwede ma-applyan, kay sila bahala sa imo nga magbulig. Santo sa imo sini nga specialty kung anong mga obra nga pwede mo ma-applyan, pati pagproseso sa imo dokumento, pati pagpa-ID gani i-assist ka pa nila. Wala na kita sa tiyempo dito sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat gid sa inyo sini nga upod kag pagpamati diri sa aton sini nga programa kada aga, especially sa aton sini nga mga nagaupod sa FB live naton si Ma'am Shai MB, Sir Martin Flores Castillon, Ma'am Melinda Cotajeros nga gaupod sa aton sini nga pagpangalagad, Sir Jimer Gallego nga nagaupod sa aton sini nga programa. Salamat gid padayon kamo sa pagtutok pag-upod diri sa aton siniya nga pagpangalagad kada aga. Kag kung may mga greetings kamo, feel free sa pag-comment sa aton siniya nga Facebook page. Kaya kung may opportunity lawago naton ina. May mga talamyawon kamo, may mga importante kamo ka mga announcements. Pwede gid naton matagaan sang panahon diri sa aton siniya nga programa sa Radyo Pilipinas. Kung nagid lamang inyo alagad, kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Radyo
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.